Para po sa devotion natin na imminent, ibig sabihin ng ating Panginoon Jesucristo ay muling babalik at anytime soon according to this view. Now, sasagutin po natin yung tanong dito na what makes you excited to meet Jesus? No? What makes you excited to meet Jesus? Now, gusto ko lang i-share din yung view ko, personal view. Kasi mga theologians, iba-iba yung mga view patungkol dito. Minor lang naman po ito. Hindi naman po ito ganun ka-importanteng doktrina. So, pero mahalaga pa rin, no? May implication pa rin, pero kung ikukumpara mo sa mahalagang doktrina ay makonsider natin to na minor. So, ano po yung view ko sa imminent? Yung imminent return of Christ, ibig sabihin po kasi yan, babalik si Jesus Christ anytime soon. Sabi po sa Matthew 24:44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. So, naniniwala naman po ako dyan, no? Darating si Jesus Christ sa oras na hindi natin inaasahan. Ibig sabihin, pwede siyang dumating, pero naniniwala ako, bagamat pwede siyang dumating in the future, no, na unexpected, naniniwala ako na kailangan mangyari muna yung Great Commission. Kasi po, yun po yung nakasaad sa maraming mga verses sa Bible na yan, sinulat ko po rito. Mamaya po, check natin, no? Now, so ako, I agree that Christ's return is imminent in the sense that we do not know the exact date of His return. Naniniwala po ako sa imminent return of Christ in a sense that we don't know the exact date. Hindi natin alam yung exact date kung kailan darating si Jesus. Pero, nagdi-disagree ako sa maliit lang na detalye. I disagree, however, that Christ's return could happen at any moment. Ibig sabihin, nagdi-disagree ako na pwede siyang mangyari ngayong araw na to habang nag-share ako ng devotion or mangyari siya bukas. Bakit? I believe He will return after the triumph of the Great Commission. Nung inutusan niya ang mga disipulo na umayo kayo o habang kayo'y humahayo, gawin ninyong disipulo lahat ng mga bansa, yan po ay magtatagumpay. So, hindi po yan, kumbaga, maiiwan sa ere na hindi pa nangyayari, tapos babalik na si Jesus. So, naniniwala ako na magtatagumpay muna yung gospel dito sa lupa. I believe He will return after the triumph of the Great Commission and the defeat of most of His enemies. So, marami po mga verses dito akong sinulat. Mga related verses po yan. Lalo na yung Psalm 110. Very important po yan. Kinote po yan sa Acts 2:34-35, Hebrews 10:12-13. At ito naman pong Daniel chapter 2:35-44. Sinasabi dyan na yung kaharian ng Diyos ay lalaganap muna dito sa mundo. Matthew 13:31-33, sinasabi po dyan na yung kaharian ng Diyos ay lalaganap muna dito sa mundo. So pareho po ng Daniel yan. Tsaka itong Matthew 13. Hanggang kailan po? Revelations 11:15 na magkakaroon talaga ng sabi po sa Revelations 11:15, now the kingdom of this world has become the kingdom of God and His Messiah and He will reign forever and ever. Amen. Ibig sabihin, etong mga verses na ito, magkakaroon muna ng pagsakop sa lahat ng mga bansa at sila'y paghaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun po yan sa Isaiah chapter 2:2-4 and 1 Corinthians 15:24-26. Ibig sabihin, kailangan munang magtagumpay yung Great Commission, masakop muna lahat ng mga bansa at babalik si Jesus Christ. At sabi rito, the last enemy to be defeated is death. Ibig sabihin, sa muling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, sobrang ganda na ng mundo, nagtagumpay na yung Ebanghelyo, nasakop na ng lahat ng mga bansa, pinaghaharian na ni Kristo. At yung mga tao, they're longing for the resurrection. They're longing for the return of Christ para lubusan ng magapi ang kamatayan. So, yan po yung view ko, no? Now, bakit ako excited? Anong magpapa-excite sa akin na ma-meet si Jesus? Well, ang magpapa-excite po sa akin na ma-meet si Jesus, unang-una, kapag naging tapat ako sa Kanya. Sabi nga po rito sa maraming verses sa Bible, no? Halimbawa, Matthew 25. Naniniwala po ako na yung Matthew 25 ay patungkol na sa second coming. At sabi po rito, His master said to him, sinabi dun sa kanyang lingkod, well done, good and faithful servant. Nung bumalik yung master,
at naging tapat yung lingkod niya, ang sabi ni Jesus Christ, well done, good and faithful servant. So, hindi ka magiging excited na muling bumalik ang ating Panginoong Jesucristo kung wala kang ginawa para sa Kanya. Kaya sabi rito, well done, good and faithful servant. Ibig sabihin, naglingkod ng mabuti itong servant na ito sa kanyang master nung mga panahon na hindi pa dumarating yung master. Kaya po, magkakaroon tayo ng excitement makita si Jesus Christ at, dumating ang ating Panginoong Jesucristo pag naglingkod tayo sa Kanya. Pero pag hindi tayo naglingkod sa Kanya, I don't think na magkakaroon tayo ng... Ang hirap kasi maging excited kung wala kang pakialam kay Jesus eh. Wala kang pakialam sa mission ni Jesus, wala kang pakialam sa mga bagay na pinagpapahalaga ni Jesus. How can you be excited to meet Him? So para sa akin, pag naglingkod ka sa Panginoon, binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, at maging excited ka na makita siya. Bakit? Kasi alam mo na sasabihin ni Jesus sa iyo, well done, good and faithful servant. Alam mo na merong compliment from Jesus. Alam mo na sasabihin sa iyo ni Jesus, mabuti yung ginawa mo. Pero ang hirap kasing, hindi mo ginamit yung buhay mo sa Panginoon, tapos excited kang ma-meet si Jesus. Ang hirap, no? Ang hirap ng ganong sitwasyon. So, sa inyo po, what makes you excited to meet Jesus? Pag-usapan po natin yan. Kung meron kayong kadiskusyon, pwede nyo pong i-share din sa comment section right below this video. So, I hope may natutunan po kayo dito sa devotion natin na ito. By the way, ang bawat devotion na ginagawa natin talaga para kang nagpe-prepare ng sermon. It takes, kung ipapaliwanag ko siguro to, bigyan mo ako ng 2 hours, no? Para mapaliwanag talaga tong mga verses na ito. At magkaroon tayo ng mas malalim pa ng pagkakaunawa. Pero sa devotion natin ito, ang ginagawa po natin, nagbibigay tayo ng mga idea. Ano bang madalas na pinag-uusapan sa seminary, tapos ginagawa natin siyang devotion. And I hope meron po tayong mga application patungkol po dito. So, ayan, buti nga nag-start akong gumawa ng mga extrang video kagaya nito. Kasi ang dami kong, pag nagpre-prepare ako ng devotion, ang dami kong mga materials. Halimbawa, Augustine of Hippo. Ayan, hindi ko na nababanggit sa devotion natin. May mga verses pa akong sinusulat rito na, hindi nakasama sa devotion natin. Pero at least sa extra time na ito, yan, na isasama ko po. So, yan, salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasuporta dito sa ating channel. Nagagawa po natin itong mga devotions natin, plus additional video like this. So, ayun po. Salamat po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas, alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotions.